Ang plano ng milyonaryo ay bumalik sa kanya. Dumating siya na parang reyna. Pinapakinis ni Isabela Salazar ang matataas na bintana ng opisina nang mapansin ng kanyang mga mata ang isang makinang na sobre na kulay ginto na nakapatong sa madilim na mesa na gawa sa kahoy. Nanatili ang kanyang tingin sa magarang sobre habang patuloy siyang nagpupunas ng salamin. Hindi man lang naiisip na ang maliit na detalyeng iyon ay malapit ng baligtarin ang buong buhay niya. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Miguel Vargas. May mapagmataas siyang ngiti habang pinagmamasdan si Isabela, ang 23 taong tagalinis na 2 buong taon nang nagtatrabaho sa kanyang gusali ng opisina. Maingat na pinagplanuhan ang bawat bahagi ng kanyang balak at sa wakas ay dumating na ang sandaling hinihintay niya. Isabela, may sasabihin ako sa iyo, sabi niya ng mahinahon. Inaayos ang kanyang sutlang kurbata na gawa sa Italia. Lumingon si Isabela, hawak pa rin ang basahang panlinis sa kanyang magaspang at pagod na mga kamay. Si Miguel ay uri ng lalaking laging nakukuha ang gusto niya. Siya ang makapangyarihang may-ari ng 3 negosyo sa Mexico City at tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Sa edad na 30, hindi pa siya kailanman tinanggihan ng kahit sinong babae hanggang kay Isabela. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya, sabay abot ng gintong sobre na may halatang pilit na kabaitan sa kanyang mukha. Ito ay imbitasyon sa charity ball sa susunod na linggo, ang pinaka-elitistang kaganapan sa lungsod. Tinanggap ni Isabela ang sobre na nanginginig ang mga kamay, halos hindi makapaniwalang totoo ito. Ang makapal at marangyang papel ay may nakaumbok na gintong mga letra na nag-aanunsyo ng sikat na Ball of the Stars na ginaganap sa pinaka-eksklusibong country club ng lungsod. Sir, hindi ko po lubos na naiintindihan, panimula niya, litong-lito. Akala ko'y makabubuti para sa iyo na makita kung paano namumuhay ang mga matagumpay. Sabi niya, ang boses ay puno ng panunuyang nakatago sa magagalang na salita. Siyempre, kung may lakas ka ng loob na dumalo, ang hindi alam ni Isabela ay naghihiganti si Miguel. 3 buwan na ang nakalipas sa isang party ng kumpanya, nagtangka siyang lumapit kay Isabela sa elevator. Mariin siyang tinanggihan ni Isabela, sinabing mahigpit niyang hinihiwalay ang trabaho at personal na buhay. Ang katotohanang isang tagalinis ang tumanggi sa kanya ay matagal nang nagpapabaliw kay Miguel. Salamat po, sir. Mahinang sagot ni Isabela, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang kanyang mga balak. Formal ang okasyon, dagdag niya, may malupit pa ring ngiti. Kakailanganin mo ng gown. Sigurado akong may angkop ka. Pag-alis niya, naiwan si Isabela mag-isa, nakatitig sa imbitasyon ng hindi makapaniwala. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi habang binabasa ang mga detalye. Isang hapunang nagkakahalaga ng 1,000 piso bawat panauhin, isang charity auction na may minimum na bid na 5,000 piso at isang mahigpit na black tie dress code. Nang gabing iyon, sa kanyang munting apartment sa Iztapalapa, ipinakita niya ang imbitasyon sa kanyang kasamang si Jennifer na nagtatrabaho bilang kusinera sa isang kalapit na restaurant. Hindi ito tama, sabi ni Jennifer habang maingat na sinusuri ang imbitasyon. Bakit kanya iimbitahan sa ganito? Baka naman sinusubukan lang niyang maging mabait? Mabait? Ulit ni Isabela, nag-aalinlangan. Matalim na tumawa si Jennifer. Hindi kilala si Miguel Vargas sa kabaitan. Wala siyang ginagawang bagay kung walang pakinabang para sa kanya. Lumapit siya at ibinaba ang boses. Mahigit 15 taon nang nagtatrabaho ang tiyahin ko sa bahay ng kanyang ina. Marami na siyang ikinwentong nakakatakot tungkol sa kung paano niya tratuhin ang mga empleyado. Nanlamig ang sikmura ni Isabela. Naalala mo ba ang huling driver? Tanong ni Jennifer. Gumawa si Miguel ng peking iskandalo para lang matanggal siya sa trabaho sa harap ng lahat.
At yung sekretaryang humingi ng dagdag sahod, pinilit niyang mag-sorry ito sa publiko para lang ipahiya. Kung ganon, bakit ako? Tanong ni Isabela, mahigpit na hawak ang imbitasyon. Dahil gusto kaniyang ipahiya. Inaasahan niyang darating karoon na halatang hindi nababagay para pagtawanan kanya sa harap ng lahat ng mayayaman. Muling tumingin si Isabela sa gintong card. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang tunay nitong kahulugan. Isang bitag. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, puno ng galit at takot sa maaaring mangyari. Kung ganon, hindi na lang ako pupunta, sabi niya, handang punitin ang imbitasyon. Sandali, sabi ni Jennifer, pinigilan siya. Paano kung pumunta ka at maging sobrang ganda mo na walang makakatawa sa'yo? Paano kung baligtarin mo ang sitwasyon at iwanan mo siyang walang masabi? Sa anong damit? Tanong ni Isabela. Sa anong pera? Alam mong halos lahat ng sahod ko ay ipinapadala ko kay Lola sa Oaxaca. Nag-isip sandali si Jennifer. Nasa iyo pa yung gintong kwintas na iniwan ng nanay mo, di ba? Automatikong hinawakan ni Isabela ang kanyang leeg kung saan palagi niyang suot ang manipis na kwintas na may palamuting hugis puso, ang tanging alaala ng kanyang ina na pumanaw ng 15 taong gulang pa lamang si Isabela. Hinding-hindi ko ito maibebenta, Jennifer. Ito na lang ang natitira sa kanya. Hindi ibebenta, isanla, sabi ni Jennifer. Gamitin mo ang pera para bumili ng napakagandang damit. Pumunta ka sa party at ipakita mo kung sino ka talaga. Pagkatapos, kapag nakakuha ka ng mas magandang trabaho sa pamamagitan ng mga makikilala mo roon, tutubusin mo ulit ang kwintas. Matapang at emosyonal ang plano. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang maniwala si Isabela na ito na lamang ang kanyang pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang dignidad. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Malaking tulong iyon sa maliliit na creator tulad namin. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Isabela sa trabaho at bumiyahe patungong downtown. Ang pawn shop ay isang malungkot na lugar, puno ng mga taong sinusubukang ipagbili ang huli nilang piraso ng pag-asa. Masakit ang puso, inalis niya ang kanyang kwintas at inilagay ito sa kamay ng tagasuri. Maganda ang ginto, sabi nito habang sinusuri. Maaari kitang bigyan ng 500 piso. Hindi man kalakihan, pero baka sapat na. Tumango si Isabela at pumirma sa mga papeles. Tahimik na nangangakong babalik siya pagkalipas ng 2 buwan para tubusin ito. May hawak na pera sa bulsa, nagtungo siya sa Avenida Presidente Masaryk, isang kalsadang puno ng mga high-end na tindahan ng segunda manong damit na madalas puntahan ng alta sosyedad. Karaniwang ibinebenta ng mga mayayamang babae ang kanilang mga designer gown matapos isuot ng minsan lamang. Sa ikatlong tindahang pinasukan niya, sa wakas ay natagpuan ni Isabela ang hinahanap niya. Ang damit ay may malalim na kulay ube, banayad na pinalamutian ng maliliit at kumikislap na mga sequin. Halos mukhang bago pa ito at mula sa isang luxury brand na ni minsan ay hindi pa naririnig ni Isabela. Napansin agad ng tindera isang mabait na babaeng nasa katanghaliang gulang na may accent mula Buenos Aires, ang kaba ni Isabela. Unang beses mo ba sa isang formal na okasyon, iha? Malumanay niyang tanong. Parang ganun na nga po, sagot ni Isabela, pilit na nagpapakakalma. Bagay na bagay ito sa'yo, sabi ng babae habang kinukuha ang damit mula sa hanger. Pagmamay-ari ito ng asawa ng isang negosyante. Isinuot niya lang minsan sa isang hapunan. Size 38, sakto sa'yo. Pumasok si Isabela sa fitting room at isinuot ang damit. Pagharap niya sa salamin, siya mismo ay nagulat. Lalong pinatingkad ng lilang kulay ang lalim ng kanyang maitim na buhok at mga mata. Ang eleganting tabas ng damit ay yumakap sa kanyang katawan sa tamang paraan, binibigyang diin ang kanyang tahimik na kagandahan. Magkano po? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses.
Karaniwan 800, sagot ng tindera. Saka siya tinignan mula ulo hanggang paa. Pero ibibigay ko sa'yo ng 450. Pakiramdam ko mas kailangan ka ng damit na ito kaysa kailangan mo ito. Kumabog ang puso ni Isabela sa pag-asang biglang sumibol. Inabot niya ang pera at lumabas ng tindahan na mahigpit na hawak ang damit, hati ang damdamin sa pagitan ng tuwa at takot. Sa natitirang pera, bumili siya ng simpleng sapatos na may takong at nagpagupit at light styling sa isang maliit na salon malapit sa kanyang apartment. Pagbalik sa trabaho, hirap si Isabela na mag-focus. Palaging napupunta ang isip niya sa nalalapit na okasyon. Napansin ito ni Miguel at gaya ng dati, nakakita ng pagkakataong kutyahin siya. Iniisip mo ba ang ball, Isabela? Sana naman hindi mo sinayang ang ipon mo sa kung ano-anong kalokohan. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Vargas. Darating po ako, mahinahong sagot niya. Nagulat si Miguel sa matatag niyang tono. Inaasahan niyang magmumukha itong nag-aalinlangan, baka nga natatakot. Ngunit sa halip, puno ito ng kumpiyansa. Sa loob ng isang iglap, siya mismo ang nakaramdam ng pagdududa, ngunit agad niya itong itinaboy. Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit determinado ang paghahanda ni Isabela. Nanood siya ng mga video tungkol sa wastong asal sa mga sosyal na pagtitipon, nagsanay kung paano magpakilala ng magalang at nag-aral pa ng mga karaniwang paksa ng usapan sa mga gala ng alta sosyedad. Isang gabi bago ang malaking araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lola, si Doña Fernanda, na nakatira sa Oaxaca. Parang may bumabagabag sa'yo, apo, ayos ka lang ba? Nag-atubili si Isabela, ngunit kalaunan ay ikinuwento ang lahat, maliban sa pagsasangla niya ng kwintas ng kanyang ina. Iha, marahang panimula ng kanyang lola, alam mo bang buong buhay na nagtrabaho ang nanay mo bilang kasambahay? Opo, lola, alam ko po. Pero alam mo ba kung kanino siya nagtrabaho bago bumalik sa Oaxaca? Napaisip si Isabela. Palaging iniiwasan ng kanyang ina ang usapan tungkol sa mga taong iyon. Hindi po. Nagtrabaho siya para sa isang makapangyarihang pamilya, ang mga Mendoza Reyes. Laging mataas ang papuri ng ginang ng bahay sa iyong ina. Matalino raw, elegante at may dignidad sa kilos. Nang mabuntis ang nanay mo, inalok siya ng tulong ng ginang. Pero tumanggi ang iyong ina dahil sa dangal. Bakit niyo po sinasabi ito ngayon? Marahang tanong ni Isabela. Dahil gusto kong maalala mo kung saan ka nagmula. Maaring naglinis ng bahay ang iyong ina, pero mas may klas siya sa maliit na daliri kaysa sa maraming mayayamang babae sa buong katawan nila. At ikaw, iha, minana mo yon. May malakas na binhing itinanim ang mga salitang iyon sa puso ni Isabela. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakatulog siya ng payapa at puno ng lakas. Dumating na rin ang araw ng ball. Maagang nagising si Isabela, naligo ng matagal at payapa at maingat na naghanda. Naglagay siya ng banayad at disenteng makeup, itinali ang buhok sa maayos na mababang bun, at isinuot ang napakagandang lilang damit. Pagtingin niya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang babaeng nakikita niya ay matuwid ang tindig, matatag ang tingin at hindi maikakaila ang kagandahan. Dumaan si Jennifer upang ihatid siya at napahinto nang makita si Isabela. Grabe, Isabela, napakaganda mo. Talaga? Tanong ni Isabela, nag-aalinlangan pa rin. Sigurado ako mababara sa yabang si Miguel sa oras na makita ka niya. Kinuha ni Isabela ang isang maliit na evening clutch, hiniram mula sa kapitbahay, at umorder ng sasakyan gamit ang ride app. Habang tahimik siyang nakaupo papunta sa country club, paulit-ulit niyang inalala ang mga salita ng kanyang lola. May dugong marangal na dumadaloy sa'yo. Mas marangya pa sa inaakala niya ang country club. Sunod-sunod ang dating ng mga mamahaling sasakyan, nagbababa ng mga magkasintahang bihis na parang mga artista sa pelikula.
Nagbayad si Isabela sa driver at naglakad patungo sa engranding entrada. Napalingon ang mga tao sa kanya. May pagtataka, may pagkagulat at marahil may paghanga. Pinahinto siya ng gwardiya sa pintuan at hiningi ang imbitasyon. Inabot niya ito. Maingat itong sinuri ng gwardiya. Halatang nagtataka kung bakit hindi siya dumating sakay ng kotse na may tsuper tulad ng iba. Maligayang pagdating sa Ball of the Stars, Miss Salazar. Isabela Salazar, mariin niyang sagot. Pagpasok niya sa pangunahing bulwagan, halos mapahinto ang kanyang hininga sa ganda ng tanawin. Kumikinang ang malalaking chandelier sa itaas, mababangong bulaklak ang pumupuno sa hangin at bawat mesa ay pinalamutian ng pinakamagandang porselana at kristal. Gaya ng inaasahan niya, halo-halo ang mga panauhin, makapangyarihang lalaki, glamorosang babae at malamig na usapang negosyo, kahit pa ito'y isang charity event. Maingat na gumalaw si Isabela, pilit na hindi makaagaw ng pansin kahit alam niyang kapansin-pansin na siya. Ang kanyang damit, bagamat maganda, ay mas simple kaysa sa mga marangyang gown sa paligid. Ang kanyang kilos ay elegante, ngunit naroon pa rin ang kaba. At doon, sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita niya siya, si Miguel. Napapaligiran ito ng mga negosyante, tumatawa sa isang pribadong biro. Ngunit nang tumingala ito at makita siya, agad na naglaho ang ngiti nito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel habang nakatitig sa kanya. Si Isabela, ang tagalinis na balak niyang ipahiya, ay naging pinakamapukaw na babae sa buong silid. Ang lilang damit na may budbud ng maliliit na sequin ay bumagay sa katawan ni Isabela na para bang sadyang ginawa para sa kanya. Naglalabas siya ng tahimik na kariktan, isang uri ng elegansyang hindi kailanman mabibili ng kahit gaano karaming pera. Sino ang babaeng iyon? Tanong ng isa sa mga kasamahan ni Miguel, sinusundan ng tingin si Isabela sa kabilang panig ng bulwagan. Wala lang siya, mabilis na sagot ni Miguel, bagamat may matalim na himig ang kanyang boses na nagbunyag ng lumalaking pagkainis. Si Isabela, tuwid ang tindig, ay huminga ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa grupo. Bawat hakbang ay sinadya, matatag, kalmado, puno ng kumpiyansa. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. May halong pag-uusisa, may kalituhan. Ilang kababaihan ang naglapit-lapit at nagbulungan sa likod ng kanilang mga kamay, halatang interesado sa misteryosang panauhin. Magandang gabi po, Mr. Vargas, kalmadong bati ni Isabela pagdating niya sa grupo. Isabela, sabi ni Miguel, pilit na nagpapakatatag. Ikaw ay talagang dumating. Siyempre, inimbitahan ninyo ako, maayos niyang tugon. Ang mga kaibigan ni Miguel na kanina'y halos hindi siya napapansin ay ngayoy tutok na tutok. Isa sa kanila, isang nakatatandang Ginoo na may bahid ng pilak ang buhok ang lumapit at iniabot ang kamay. Hindi pa tayo nagkakakilala. Ako si Carlos Torres at ikaw ay Isabela Salazar. Ikinagagalak kitang makilala. Ang kasiyahan ay sa akin po, sagot ni Isabela, marahang hinalikan ng likod ng kanyang kamay. Bago ka ba sa aming munting samahan? Tanong ni Carlos, tunay ang interes. Napansin ni Isabela ang bahagyang pagkailang ni Miguel sa kanyang tabi. Doon niya napagtanto. Ito na ang kanyang pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Sabihin na lang nating oo, sagot niya. Abala po kasi ang trabaho ko kaya bihira akong makadalo sa mga ganitong okasyon. At saang larangan ka nagtatrabaho? Huminga ng malalim si Isabela, panahon na para yakapin ang sandali. Business Administrasyon, tinatapos ko na po ang aking degree na may focus sa human resources. Hindi ito lubusang kasinungalingan. Nag-aaral nga siya ng negosyo sa gabi, isinisingit ang klase habang nagsusumikap upang mabayaran ang matrikula. Kawili-wili, sabi ni Carlos tumango. Palagi akong naghahanap ng mahuhusay na talento sa HR. May karanasan ka ba sa aktwal na trabaho?
Marami po, sabi ni Isabela, may mahinahong ngiti. Matagal na po akong nakikipagtrabaho sa mga tao. Naiintindihan ko ang kahalagahan ng pakikinig, pagpapabuti ng samahan sa koponan, at pagbuo ng isang malusog na kapaligiran sa trabaho. Pinanood ito ni Miguel, mariin ang mukha. Unti-unti nang gumuho ang lahat. Ang kahihiyang kanyang binalak ay dumudulas na sa kanyang mga kamay. Carlos, baka hindi ito ang tamang oras para sa usapang trabaho. Singit ni Miguel, halatang sinusubukang ilihis ang usapan. Hindi totoo, sagot ni Carlos. Laging tamang oras ang makadiskubre ng mga may potensyal. Bumaling siya kay Isabela. May dala ka bang business card? Namula ang pisngi ni Isabela, wala siyang dala at ni hindi pa nga siya sigurado kung anong titulo ang ilalagay niya roon kung sakali. Sa kasamaang palad, naiwan ko po yata sa bahay. Mabilis niyang sabi, pinipilit manatiling kalmado. Pero maaari ko pong isulat ang numero ko. Walang problema, mainit na sagot ni Carlos. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga card at isang makintab na gintong panulat. Sa likod na lang. Habang isinusulat ni Isabela ang kanyang numero, nanatiling tahimik si Miguel, desperadong nag-iisip kung paano muling makokontrol ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makakilos, may lumapit na isang kahanga-hangang babae na nasa 50 ang edad. Carlos, inaangkin mo yata para sa sarili mo ang pinakamagandang babae sa buong okasyon. Pabirong sabi nito, may mainit at eleganteng ngiti. Rosa, halika at ipakilala kita kay Isabela, sabi ni Carlos. Isang matalinong dalaga sa larangan ng administrasyon. Kahanga-hanga talaga. Tiningnan ni Rosa Mendoza Reyes si Isabela nang may pagsusuri. Ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha nang mapansin ang masilang gintong kuwintas sa leeg ni Isabela. Napakaganda ng kuwintas mo, marahang sabi ni Rosa. Maaari ko bang malaman kung saan ito galing? Pag-aari po yon ng aking ina, sagot ni Isabela, kusang hinawakan ang palamuting hugis puso. Iyan na lang po ang natitira sa kanya. Namumutla si Rosa, itinaas niya ang kamay sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan ang sarili. Ano ang pangalan ng iyong ina, iha? Carmen Salazar. Agad ang epekto, napasinghap si Rosa na puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Diyos ko, ikaw ang anak ni Carmen. Nakatitig si Isabela litong-lito. Kilala po ninyo ang aking ina. Kilala? Mahinang tumawa si Rosa, may luha sa mga mata. Iha, si Carmen ay nagtrabaho sa aking bahay ng 5 taon. Isa siya sa mga pinakadakilang babaeng nakilala ko. Parang tumigil ang mundo sa paligid ni Isabela. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang lola tungkol sa pamilyang Mendoza Reyes. Kayo po ay... Oo, sabi ni Rosa. Ako si Rosa Mendoza Reyes at ang iyong ina hinding-hindi tumigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang masipag at matalinong anak. Ipinagmamalaki kanya ng labis. Sa kabilang dulo ng bulwagan, napatitig si Miguel sa tahimik na pagkabigla. Hindi ganito ang dapat mangyari ngayong gabi. Si Rosa ay hindi basta-bastang panauhin. Isa siya sa pinakamakapangyarihang kababaihan sa lungsod, biyuda ng isang higanteng negosyante sa real estate at iginagalang dahil sa kanyang gawaing pangkawanggawa at impluensyang pampolitika. Palaging sinasabi ni Carmen na balang araw ay magiging mahalagang tao ka, sabi ni Rosa. Nanginginig ang boses sa lambing. Iniipon niya ang bawat sentimo para masuportahan ang iyong pag-aaral. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabela sa alaala niya, tahimik at masipag lamang ang kanyang ina. Hindi niya kailanman nalaman ang nakaraan nito o kung gaano kalalim ang pagmamahal at pagmamalaking dala nito. Siya po ay, kinukwento ako? Palagi, sabi ni Rosa, nakangiting may luha. Nakapaskil ang mga larawan mo sa buong kwarto niya. Nang umalis siya ng Mexico City at bumalik sa Oaxaca, inalok ko siyang tulungan sa pera, pero hindi siya tumanggap kahit isang sentimo. Siya ay marangal
at matapang. Tahimik na nakinig sina Carlos at ang iba pang mga lalaki, ngayon ay ganap nang nagbago ang tingin nila kay Isabela. Hindi na siya basta estrangherang nakasuot ng hiniram na damit. Siya ang anak ng isang babaeng labis na hinangaan ng isa sa pinakaiginagalang na personalidad sa kabisera. Rosa, sabi ni Carlos matapos ang mahabang katahimikan, hindi mo kailanman nabanggit na may ganito kang kahangahangang anak, si Carmen. Nawala ang aming ugnayan nang bumalik siya sa Oaxaca. Marahang tugon ni Rosa. Maraming beses kong sinubukang makipag-ugnayan muli sa kanya, marahang sabi ni Rosa, ngunit lumipat na siya at nagpalit ng tirahan. Sa sandaling iyon, napansin ni Isabela na may nagbago sa himig ng buong bulwagan. Ang mga tinging nakatuon sa kanya ay hindi na mapagduda o mapanghusga. Sa halip, puno na ang mga ito ng tunay na pag-uusisa at sa ilan paghanga. Iha, mabait na sabi ni Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Isabela, gusto kong marinig ang lahat tungkol sa'yo. Kumusta ang pag-aaral mo? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Nag-atubili si Isabela. Matapos ang mga emosyonal na revelasyon, pakiramdam niya'y mali ang magsinungaling, lalo na sa isang taong labis na nagmalasakit sa kanyang ina. Nagtatrabaho po ako bilang tagalinis, tapat niyang pag-amin, habang tinatapos ko ang kurso ko sa Business Administration. Saglit na natigilan ang grupo dahil sa kanyang katapatan. Ngunit lumiwanag ang mukha ni Rosa sa pag-apruba. Gaya na gaya ng iyong ina, mainit niyang sabi, laging tapat, laging masipag. Ganon din si Carmen, nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. Nag-aral po siya? Gulat na tanong ni Isabela. Oo naman, tinatapos niya ang high school noon habang nagtatrabaho sa amin. Isa siya sa pinakamatalino at pinakamasigasig na babaeng nakilala ko. Nakita ni Miguel ang pagkakataon niyang umatake. Rosa, baka hindi ninyo alam ito, pero nililinis ni Isabela ang opisina ko. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Lahat ng mata ay napalingon kay Rosa na dahan-dahang humarap kay Miguel na may malamig at matalim na tingin. At ano naman ang problema roon, Miguel? Tanong niya. Wala naman, pero iniisip ko lang na baka hindi siya ganap na nababagay sa ganitong lugar. Biglang tumalas ang tono ni Rosa. Ipinahihiwatig mo bang nakakahiya ang marangal na trabaho? Hindi naman. Ako ay... Dahil kung ganon, putol niya, kailangan mong maalala na ang sarili mong lola ay mananahi bago siya napangasawa sa inyong pamilya. Namula ng husto ang mukha ni Miguel, wala siyang maisagot. Bumaling si Rosa kay Isabela na may ngiti. Iha, nais mo bang sumama sa akin sa aking mesa? May ilang kaibigan ako roon na ikagagalak kang makilala. Saglit na tumingin si Isabela kay Miguel na tila sasabog na sa galit at saka magalang na ngumiti kay Rosa. Ikagagalak ko po. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Malaking tulong iyon para sa maliliit na creator tulad namin. Ngayon, ipagpatuloy natin. Naglakad si Rosa kasama si Isabela sa engrandeng bulwagan patungo sa pinaka-prestihiyosong mesa sa lugar. Habang naglalakad sila, marahan siyang bumulong ng mahahalagang detalye. Ang babaeng naroon ay si Monica Herrera, may-ari ng pinakamalaking network ng pribadong paaralan sa lungsod. Ang katabi niyang asawa ay namumuno sa isang matagumpay na construction firm. At sa tapat nila ay si Roberto Martinez. Siya ang pinuno ng isang HR consulting agency. Maingat na nakinig si Isabela, sinisip-sip ang bawat pangalan at detalye. Naunawaan niyang hindi lang basta kabaitan ang ipinapakita ni Rosa, maingat niya itong inilalapit sa mga taong may impluwensya. Rosa, marahang tanong ni Isabela, maaari po ba akong magtanong? Siyempre, iha, bakit po kayo napakabuti sa akin? Huminto si Rosa at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang iyong ina ay higit pa sa isang empleyado para sa aming pamilya.
para siyang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Nang magkasakit ang aking asawa, si Carmen ang nanatili sa ospital kasama ko ng 3 gabi at nang dumaan sa mabigat na yugto ang aking anak na babae noong siya'y nagbibinata, si Carmen ang umaliw sa kanya parang pangalawang ina. Nanikip ang lalamunan ni Isabela sa damdamin. Wala po akong kaalam-alam, bihira pong magkwento ang nanay ko tungkol sa trabaho niya. Ayaw niyang maramdaman mong maliit ka dahil doon, marahang sabi ni Rosa. Pero tandaan mo ito, hinangaan siya, iginalang at minahal ng bawat miyembro ng aming tahanan. Sa wakas ay narating nila ang pangunahing mesa kung saan naroon ang ilan sa mga pinaka-impluensyal na personalidad sa okasyon. Ipinakilala ni Rosa si Isabela ng may pagmamalaki. Mga kaibigan, hayaan ninyong ipakilala ko si Isabela Salazar, anak ng yumaong si Carmen na napakalapit sa aming pamilya. Isang elegante at may uban na babae ang agad tumayo. Isabela, masigla niyang sambit. Ako si Gabriela Fernandez. Ipinapakita sa amin noon ni Carmen ang mga litrato mo. Tingnan mo ngayon, napakaganda mong dalaga. Nabigla si Isabela, ibinahagi ng kanyang ina ang kanyang mga larawan sa mga makapangyarihang taong ito. Kilala rin po ninyo ang nanay ko? Tanong niya, hindi makapaniwala. Lubos, sagot ni Gabriela. Isa siya sa aking pinakamalalapit na kaibigan. Tuwing linggo, nagkikita kami sa parke para lang magkwentuhan. Palagi niyang sinasabi na balang araw ay magiging doktor ka o isang taong kahanga-hanga. Malapit ko na pong tapusin ang degree ko sa administrasyon. Mahiyain niyang sagot, ibinaba ang tingin. Perpekto, sabi ng isang tinig sa tabi niya. Si Roberto Martinez yon na matamang nakikinig. Palagi akong naghahanap ng mga bagong isip. May karanasan ka ba sa pamamahala ng mga tao? Saglit na nag-isip si Isabela. Wala man siyang formal na karanasan sa pamamahala. Ang maraming taon ng pakikipagtrabaho sa iba't ibang tao at pagmamasid sa dinamika sa lugar ng trabaho ay nagbigay sa kanya ng kaalamang hindi matututuhan sa silid-aralan. Naranasan ko po ito mula sa pinakaibaba, tapat niyang sagot. Nagtrabaho po ako sa mga lugar na may iba't ibang uri ng pamumuno at nakita ko kung paanong ang maliliit na kilos, mabuti man o masama, ay may malaking epekto sa moral at produktibidad. Ngayon iyan, sabi ni Roberto na halatang humanga, ay pananaw na bihira sa mga nagtapos ng HR. Marami sa kanila ang hindi pa kailanman nagtrabaho sa pinakabatayang antas ng negosyo. May kakaiba si Isabela, buong pagmamalaking dagdag ni Rosa. Nauunawaan niya kung paano gumagana ang isang kumpanya mula sa ibaba pa itaas. Isang bihirang kalamangan iyon. Habang nagpapatuloy ang hapunan, natagpuan ni Isabela ang sarili na tunay na tinatanggap ng mga taong nasa paligid niya. Sa halip na ilayo siya, ang kanyang katotohanan ang nagkamit ng kanilang paggalang. Ang kanyang tibay, edukasyon at kababaang loob, lahat iyon ay nakita nila at hinangaan. Mula sa kabilang panig ng bulwagan, walang magawa si Miguel habang nasasaksihan ang tuluyang pagbagsak ng kanyang malupit na balak. Sa halip na mapahiya, si Isabela ay nakaupo sa mesa ng karangalan, napapaligiran ng mga lider at impluensyador na sabik marinig ang kanyang tinig. Habang inihahain ang pangunahing putahe, bumaling si Gabriela kay Isabela na may mapagnilay na ekspresyon at nagtanong ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Mahal ko, may iniwan ba sa iyo ang iyong ina? Marahang tanong ni Gabriela. Palagi niyang binabanggit na may itinatabi siya para sa kinabukasan mo. Saglit na huminto si Isabela. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit hindi rin niya kayang amining naisanglan niya ang nag-iisang pamana ng kanyang ina, ang kwintas na iniwan nito. May kaunting ipon po siyang iniwan, maingat na sagot ni Isabela. Napakaganda, sabi ni Gabriela na may mainit ng ngiti. Ganyan talaga si Carmen,
maingat at laging may iniisip para sa hinaharap. Naputol ang kanilang usapan nang umakyat sa entablado ang host upang i-anunsyo ang pagsisimula ng charity auction. Kahanga-hanga ang mga item, mga obra maestra, alahas na may diamante, mga bakasyong exotic at maging isang marangyang sports car. Ang auction ngayong taon ay susuporta sa isang organisasyong nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang kapuspalad, paliwanag ng host. Namangha si Isabela habang ang mga bid ay umaabot sa halagang hindi niya maisip. Isang painting ang nabenta sa halagang 50,000 piso. Isang weekend sa luxury resort ay umabot ng 20,000 piso. Pagkatapos, isang bagong item ang inanunsyo, isa na agad pumukaw sa pansin ni Isabela. Isang kumpletong koleksyon ng mga aklat sa negosyo at pamamahala. Donasyon ng isang retiradong negosyante, sabi ng auctioneer. Panimulang bid, 500 piso. Mabilis na kumabog ang puso ni Isabela. Ang mga librong iyon ay maaaring maging daan upang magpatuloy siya sa pag-aaral. At sa bahay, mayroon siyang eksaktong 500 piso na itinatabi para sa mga emerhensya. Nang hindi na nag-alinlangan, itinaas niya ang kamay. 500 piso, sabi niya, isang mahinang bulungan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ito ang pinakamababang bid ng buong gabi. Napalingon ang mga panauhin, mausisa sa batang babaeng naglakas loob na tumaya. 500 piso mula sa babaeng nakasuot ng lila, anunsyo ng auctioneer. May magbibid ba ng 600? Pinigilan ni Isabela ang hininga, walang tumugon, mukhang walang interes ang iba sa mga aklat. 1, 2, at sold sa halagang 500 piso. Sinundan ito ng magalang na palakpakan. Lumapit si Rosa at pabulong na sinabi matalinong pagpili, walang mas magandang puhunan kaysa sa edukasyon. Nakaramdam si Isabela ng halo-halong saya at kaba. Nakuha niya ang mga libro, ngunit kailangan pa niyang isipin kung paano babayaran ang mga iyon. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakita ni Miguel ang huli niyang pagkakataon. Tumayo siya at nagtungo sa mikropono dahil kilala siya bilang isa sa pinakamalalaking donor ng charity. Walang pag-aalinlangang iniabot ng host ang mic. Mga Ginoo at ginang, panimula ni Miguel, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan. May nais lang akong banggitin tungkol sa nakaraang bid. Nanlamig ang dibdib ni Isabela. Kilala niya ang tonong iyon. Si Miss Isabela Salazar ay nanalo ng mga libro sa halagang 500 piso. Sabi niya, may bahagyang ngiti. Ang hindi ninyo alam, siya ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa aking opisina. Isang hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa silid. Ramdam ni Isabela ang mga matang nakatuon sa kanya. Umangat ang hiya sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumakbo. Nagpatuloy si Miguel, matamis ang boses. At nais ko lamang sabihin, hindi ba't kahanga-hanga na makita ang isang taong kakaunti ang pera pero handang magsikap para sa edukasyon? Ito ay panlilibak na binalot bilang papuri. Hindi siya pinupuri, inihahayag niya si Isabela upang ipahiya ito sa harap ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Isabela, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, ngunit malinaw at matatag ang kanyang mga salita. Tama po si Mr. Vargas. Nagtatrabaho po ako bilang tagalinis at ipinagmamalaki ko iyon. At oo, malaking halaga po sa akin ang 500 piso. Tumingin siya sa paligid, sinalubong ang mga matang minsang puno ng paghusga. Ngunit may itinuro po sa akin ang aking ina, ang edukasyon ang nag-iisang puhunan sa buhay na hindi kailanman nawawala ng halaga. Handa po akong magtrabaho ng mas mahabang oras kahit dobleng shift para mabayaran ang mga librong iyon. Dahil ganon ang ginagawa ng mararangal na tao, pinaghihirapan namin ang aming tinatamasa ng may dignidad. Ang katahimikan pagkatapos noon ay hindi na awkward, ito ay puno ng paggalang. Biglang tumayo si Roberto Martinez at nagsimulang pumalakpak. Sumunod si Gabriela pagkatapos si Rosa.
Ilang sandali pa ang buong bulwagan ay nakatayo na, nagbibigay ng masigabong palakpakan para kay Isabela. Nanatiling nakatayo si Miguel, walang magawa, habang nasasaksihan kung paanong ang huli niyang insulto ay naging pinakamalaking tagumpay ni Isabela. Matapos humupa ang palakpakan, lumapit si Rosa kay Isabela. "Iha, huwag mo nang alalahanin ang 500 piso, marahan niyang sabi. "Pinahahalagahan ko po iyon, pero hindi po ako maaaring tumanggap ng limos." Matatag na sagot ni Isabela. "Hindi ito limos," ngiti ni Rosa. "Isa itong matalinong pamumuhunan." Lumapit si Roberto. "Sa totoo lang, napag-usapan na namin ito. Ano ang masasabi mo sa isang bayad na internship?" Napakurap si Isabela. "Isang internship? Higit pa riyan," dagdag ni Roberto. "Isang junior position sa human resources sa aming kumpanya. Panimulang sahod, 1,200 piso na may flexible schedule para matapos mo ang pag-aaral mo." Napuno ng luha ang mga mata ni Isabela. Mahigit doble iyon ng kasalukuyan niyang kinikita. "Ako po ay tinatanggap ko," pabulong niyang sabi. "Napakaganda," sabi ni Rosa. "At ang mga libro po?" tanong ni Isabela. "Regalo na iyon," sabi ni Rosa. Hindi ko po yun matatanggap ng libre." "Matatanggap mo," singit ni Gabriela. "Hindi kailanman tumanggap ng tulong ang iyong ina mula sa amin. Huwag mong ulitin ang pagkakamaling iyon." Tumingin si Isabela sa paligid at wala siyang nakita kundi init at suporta. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pakiramdam niya'y tunay siyang kabilang. "Maraming salamat po," mahina niyang sabi. Ang natitirang bahagi ng gabi ay tila isang panaginip. Ipinakilala si Isabela sa 2 makapangyarihang panauhin. Nakipagpalitan ng numero sa mga iginagalang na businesswoman at nakatanggap pa ng 3 karagdagang alok sa trabaho. Habang patapos na ang okasyon at nagsisimula ng umalis ang mga bisita, nilapitan siya ni Miguel sa huling pagkakataon. Mag-isa na lamang siya, bakas ang kababaang loob at ang dati niyang mapagmataas na tindig ay napalitan ng pagiging maliit at tahimik. "Isabela, may utang akong paghingi ng tawad." Tumingin siya rito ng diretso. "Para saan? Alam mo kung bakit mali ang mga ginawa ko ngayong gabi." "Oh," diretsahang sagot niya. "Mali nga. Nagalit ako. Nang tanggihan mo ako, nakaramdam ako ng pagtanggi. Gusto kitang gantihan. Kaya ang naging solusyon mo ay ipahiya ako sa publiko?" Ibinaling ni Miguel ang ulo pababa. "Oo, makasarili at malupit yon." Matagal siyang tiningnan ni Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagsisisi, hindi lang hiya, kundi tunay na kamalayan sa sarili. "Miguel, nasa iyo na ang lahat ng kayang bilhin ng pera, pero ang tunay na mahalaga, wala ka noon." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "Hindi mo alam kung paano tratuhin ang mga tao. Wala kang malasakit at higit sa lahat wala kang karakter." Parang mga batong bumagsak ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya tumutol. "Maaari ba akong magbago?" mahina niyang tanong. Kinuha ni Isabela ang kanyang maliit na bag at tumalikod upang umalis. "Desisyon mo iyon, pero kung seryoso ka, magsimula ka sa paggalang sa mga taong nagtatrabaho para sa iyo." Iniwan niya si Miguel mag-isa sa kanyang mga iniisip. Sa labas, naghihintay si Rosa sa may pintuan. "Kailangan mo ba ng masasakyan pauwi, iha?" "Salamat po," ngumiti si Isabela. "Pero may tinawag na po akong sasakyan." "Bago ka umalis," sabi ni Rosa habang inaabot ang isang maliit na sobre. "Matagal na itong iniwan ng iyong ina sa akin. Hiniling niyang ibigay ko ito sa iyo kung sakaling matagpuan kita." Tinanggap iyon ni Isabela, nanginginig ang mga kamay. "Maaari mo itong buksan mamaya," marahang sabi ni Rosa. "Alamin mo lang, labis na ipinagmamalaki ka ng iyong ina ngayong gabi." Sa biyahe pa uwi, mahigpit na niyakap ni Isabela ang sobre. Binago ng gabing iyon ang lahat. Pagdating niya sa apartment, gising pa si Jennifer, halos hindi mapakali sa pananabik.
O, tanong nito ng lalaki ang mga mata. Ikwento mo na lahat, ngumiti si Isabela. Hindi ka maniniwala sa nangyari ngayong gabi. Umupo siya at sinimulang ikuwento ang buong pangyayari. Mula sa hindi inaasahang pagkikita nila ni Rosa sa standing ovation, sa alok na trabaho at sa hindi inaasahang paghingi ng tawad ni Miguel. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Jennifer. Talagang nabaligtad mo ang lahat. Napansin nito ang sobre sa kamay ni Isabela. At iyan naman, ano ang laman niyan? Tumingin si Isabela sa sobre, biglang naalala. Ito ang huling regalo ng kanyang ina. Maingat na binuksan ni Isabela ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat na sulat kamay at isang maliit na passbook sa ipon. Binuklat niya ang sulat at nagsimulang magbasa. Minamahal kong Isabela, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dinala ka ng buhay sa mga tamang tao. Nagtrabaho ako para sa pamilyang Mendoza Reyes at nakatagpo ako roon ng mga tunay na kaibigan. Palagi akong naniniwala na muling magtatagpo ang ating mga landas balang araw. Ang bawat pisong nasa account na ito ay inipon ko para sa iyong kinabukasan. Gamitin mo ito upang tapusin ang iyong pag-aaral at buuin ang buhay na palagi nating pinapangarap. Huwag kang mahihiya sa marangal na trabaho, anak, ngunit huwag mo ring hayaan na tratuhin ka ng sinuman ng mas mababa sa nararapat sa iyo. Ikaw ay espesyal. Palagi kang naging ganun, buong pagmamahal. Nanay, napuno ng luha ang mga mata ni Isabela habang tinitingnan ang passbook. Tahimik na nakaipon ang kanyang ina ng halos 10,000 piso. Lahat ay inilaan upang suportahan ang mga pangarap ni Isabela. Si Jennifer na nagbabasa sa ibabaw ng kanyang balikat ay pabulong na nagsabi, Isabela, alam na alam ng nanay mo. Paano niya nalaman na mangyayari ang lahat ng ito? Tanong ni Isabela, nilalamon ng damdamin. Maaring hindi ang mga detalye, sagot ni Jennifer, pero alam niyang haharap ka sa mahihirap na sandali at pinaghandaan ka niya sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng mga pagpapahalaga, sa pamamagitan ng pagmamahal. Mahigpit na niyakap ni Isabela ang sulat at umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Kinabukasan ng umaga, nagising si Isabela na may malinaw na layunin. Una niyang pinuntahan ang pawn shop upang tubusin ang kwintas ng kanyang ina. Ikalawa, nagtungo siya sa opisina ni Miguel. Dumating siya ng mas maaga kaysa dati, inaayos ang kanyang mga panlinis gaya ng palagi. Pumasok si Miguel, nagulat nang makita siya. Isabela, ano ang ginagawa mo rito? Nagtatrabaho po, Mr. Vargas. Empleyado pa rin po ninyo ako hanggang sa katapusan ng linggo. Pero, hindi ba't tatanggapin mo na ang trabahong inalok sa'yo sa gala? Opo, pero sa susunod na linggo pa ang simula, hindi ko po iiwan ang aking mga responsibilidad. Saglit na natahimik si Miguel sa kamarahang nagsabi, tungkol sa sinabi mo kagabi, tama ka. Lahat ng iyon, paano ka nanatiling matatag kahit sinusubukan kitang sirain? Tumingala si Isabela mula sa kanyang cart at sinalubong ang kanyang tingin. Dahil itinuro sa akin ng aking ina na ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba, nagmumula ito sa loob. Maaari ninyo akong ipahiya, tanggalin sa trabaho o tratuhin ng masama. Pero hindi nito binabago ang aking halaga bilang tao. Nabasag ang boses ni Miguel. At ano ang dapat kong gawin ngayon? Paano ko ito maayos? Magsimula kayo, mahinahong sagot niya, sa pagtrato sa bawat taong nagtatrabaho para sa inyo nang may disente at paggalang. Sa linggong iyon, sinanay ni Isabela ang batang babaeng hahalili sa kanya, isang estudyante ring katulad niya noon. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang detalyadong listahan ng mga mungkahi upang mapabuti ang kalagayan ng cleaning staff. Sa kanyang ikinagulat, ipinatupad ni Miguel ang bawat mungkahi. Pagkalipas ng 6 na buwan, umuunlad na si Isabela.
Mabilis siyang umangat sa kumpanya ni Roberto at na-promote bilang senior analyst. Si Rosa ay naging parang ikalawang ina, laging naroon upang ipagdiwang ang bawat tagumpay ni Isabela. Isang hapon tumunog ang kanyang telepono. Hello? Isabela, si Miguel ito? Hi Miguel, ano ang maitutulong ko? Gusto ko lang magpasalamat. Para saan? Dahil binago mo ang buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula akong mag-isip ng iba. Nag-therapy ako, binago ko ang paraan ng pagtrato ko sa mga empleyado. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may tunay akong koneksyon sa mga tao. Ikinagagalak kong marinig iyan. Maaari ba kitang yayain sa hapunan minsan? Hindi bilang boss at empleyado, hindi bilang bahagi ng isang baluktot na laro, kundi bilang magkaibigan? Sandaling nag-isip si Isabela. Bilang magkaibigan, Miguel, wala nang higit pa. Iyon lang ang hinihiling ko. Nakita sila sa isang maliit at maaliwalas na restoran. Si Isabela ang pumili. Iba na si Miguel. Hindi sa damit o estilo, kundi sa kanyang aura. Mas magaan, mas totoo. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa'yo? Tanong niya. Ano? May lahat kang dahilan para wasakin ako nung gabing iyon. Ilantad ako, ipahiya sa harap ng lahat, pero hindi mo ginawa. Pinili mo ang dignidad. Dahil ang pagbagsak mo ay hindi sana nagpalakas sa akin, gagawin lang akong katulad ng kung sino ka noon. Mas mabuti kang tao kaysa sa karapat-dapat kong makilala. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pagkakataong magbago, Miguel. Ang tunay na tanong, handa ba tayong tanggapin iyon? Makalipas ang 1 taon mula sa di malilimutang gala, nag-organisa si Isabela ng sarili niyang charity event. Nakatuon naman sa pagbibigay ng scholarship sa mga tagalinis at guwardyang nangangarap makapag-aral sa universidad. Ginawa ang okasyon sa parehong marangyang bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Isabela ay hindi panauhin. Siya ang punong abala. Si Miguel, na tuluyan ng nagbago, ay isa sa mga pangunahing sponsor ng okasyon. Alam mo, sabi niya habang pinagmamasdan ng paligid, binago tayong dalawa ng gabing iyon. Paano? Tanong ni Isabela. Nadiskubre mo kung gaano kakalakas at kahalaga at ako naman napagtanto kung gaano pa ako kailangang magbago. Lahat ay may halaga, Miguel. Ang iba lang ay mas matagal bago ito makita. Pinagmasdan ni Isabela ang buong bulwagan. 12 kabataang manggagawa ang tumanggap ng scholarship ng gabing yon. Sa likuran, nakita niya si Jennifer, ngayon ay kumpiyansa at nagliliwanag sa isang magandang damit na siya mismo ang bumili. Salamat sa kanyang trabaho bilang chef sa isang kilalang restaurant. Sa pangunahing mesa ay naroon si Rosa, bakas sa mukha, ang matinding pagmamalaki. Parang isang ina na pinapanood ang anak na tinutupad ang isang pinagsaluhang pangarap. At si Isabela, suot niya ang parehong lilang damit mula sa gabing bumago ng kanyang buhay. Ngayon ay may bagong kwintas, isang regalo mula kay Rosa na ginawa mula sa orihinal na kwintas ng kanyang ina at muling idinisenyo upang maging mas maganda pa. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Marahang sabi ni Isabela. Ano? Tanong ni Miguel, na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa mamahaling damit o makapangyarihang koneksyon. Nagmumula ito sa paniniwala sa sarili, marahang sabi ni Isabela, at sa pagtrato sa kapwa ng may paggalang na nararapat sa lahat. At alam mo na ba yun noon pa? Tahimik na tanong ni Miguel. Ngumiti si Isabela at inabot ang kwintas sa kanyang leeg. Isang alahas na ginawa mula sa orihinal na kwintas ng kanyang ina. Palaging sinasabi iyon ng nanay ko, medyo natagalan lang bago ko talaga pinaniwalaan. Nung gabing iyon, hindi na bumalik si Isabela sa maliit na apartment na minsan niyang pinagsaluhan kay Jennifer. Umuwi siya sa sarili niyang bahay, isang komportable at maaliwalas na tahanan na binili niya gamit ang kanyang ipon at isang pautang na kaya na niyang bayaran salamat sa kanyang bagong kalayaang pinansyal.
Binuksan niya ang aparador at napahinto. Maayos na nakasabit sa gitna ng ilang eleganteng kasuotan ang lilang damit. Hindi ito ang pinakamahal. Sa katunayan, isa pa rin ito sa pinakamurang pag-aari niya. Ngunit para kay Isabela, ito ay walang katumbas. Kinakatawan ng damit na iyon ang sandaling napagtanto niya na palagi na siyang karapat-dapat. Kailangan lang niya ng pagkakataong maipakita ito. Sa kanyang vanity, binuksan niya ang isang maliit na kahong-kahoy kung saan niya iniingatan ang mga sulat ng kanyang ina. May ilan pang natagpuan si Rosa mula sa mga gamit na matagal niyang iningatan. Binuklat ni Isabela ang isa at nagsimulang magbasa. Mahal kong Isabela, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay lumaki ka na bilang babaeng palagi kong inaasam na maging ka. Bawat araw na ako'y nagtrabaho, iisa ang layunin, ang bigyan ka ng mas magandang kinabukasan. Nasaan ka man ngayon sa buhay, nais kong tandaan mo ito. Palagi kang karapat-dapat sa pagmamahal, paggalang at tagumpay. Maaaring magmukhang prinsesa ang isang tao dahil sa damit, ngunit ang prinsesa ang nagbibigay ng kahulugan sa damit. Ngumiti si Isabela habang pumapatak ang luha. Palaging naniwala sa kanya ang kanyang ina. Palagi nitong nakita kay Isabela ang matagal pang napansin ng mundo. Pagkalipas ng 2 taon mula sa gabing bumago ng kanyang buhay, nakaupo si Isabela sa likod ng sarili niyang mesa sa sarili niyang opisina. Inilunsad niya ang isang human resources consultancy na nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga frontline worker sa buong lungsod. Ang una niyang kliyente ay isang kumpanyang nais baguhin ang paraan ng pagtrato nito sa mga empleyado. Ang batang CEO ay bagong nagmana ng negosyo at nais mamuno ng may layunin. Ms. Salazar, sabi nito sa kanilang pagpupulong, gusto kong lumikha ng lugar ng trabaho kung saan ramdam ng lahat na sila'y nakikita at pinahahalagahan anuman ang kanilang ginagawa. Ano ang nagudyok sa pagbabagong ito? Tanong ni Isabela. Nakita ko ang isang kakilala kong masamang tratuhin ang kanyang mga tauhan, sagot niya. At napagtanto kong papunta na rin ako sa ganong landas. Ayokong maging ganong uri ng leader. Marahang ngumiti si Isabela, patuloy ang alon ng pagbabagong nagsimula sa gabing iyon, umaabot sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Mabilis na lumago ang kanyang kumpanya, kumalat ang balita at mas marami pang negosyo sa Mexico City ang kumuha sa kanya upang magdisenyo ng mga lugar trabahong may paggalang at inklusibo. Si Miguel, na ngayoy tapat na kaalyado at kaibigan, ay madalas mag-refer ng mga kliyente sa kanya, kahit pa ang mga kakompetensya niya. Bakit mo sila ipinapadala sa akin? Minsang tanong ni Isabela. Dahil gusto kong tratuhin ng bawat kumpanya sa lungsod na ito ang kanilang mga tao sa paraang nararapat sanang naranasan mo mula pa noong una. Sapat na iyon upang maunawaan niya ang lahat. Nanatiling malapit si Isabela sa mga taong umangat sa kanya. Si Gabriela ay naging mapagkakatiwalaang mentor, gumagabay sa kanya sa mga estratehiya, sa pananalapi at pamumuhunan. Si Roberto ay naging katuwang niya sa negosyo at si Rosa ay naging pamilya, nagbibigay ng init at karunungang matagal nang nawala kay Isabela nang pumanaw ang kanyang ina. Isang mainit na linggo, nagtatanghalian sina Isabela at Rosa sa hardin ni Rosa, napapaligiran ng namumulaklak na mga halaman at halakhakan. Isabela, mapagnilay na sabi ni Rosa, maaari ba kitang tanungin ng isang personal? Siyempre, sagot niya. Naisip mo na ba ang tungkol sa pag-aasawa, pagbuo ng pamilya? Marahang ngumiti si Isabela. Naisip ko na, pero may isang mahalagang bagay akong napagtanto. Bago ko lubusang mahalin ang iba, kailangan ko munang lubusang mahalin ang aking sarili. At mahal mo na ba? Tanong ni Rosa. Tumingin si Isabela sa refleksyon sa malapit na pool. Nakita niya ang isang babaeng humarap sa mga pagsubok
at mas tumibay dahil dito. Isang babaeng hindi na nagdududa sa kanyang halaga. Oo, sabi niya. Sa palagay ko, oo na. Kung ganun, sabi ni Rosa na may mapaglarong ngiti, baka panahon na para buksan ang puso mo sa mga bagong posibilidad. Tumawa si Isabela. Naghahanap ba kayo ng nobyo para sa akin, Rosa? Baka, sabi nito na may kislap sa mga mata. May kilala akong ilang kahangahangang lalaki na magiging mapalad na makilala ang isang tulad mo. Tingnan natin, sabi ni Isabela na may ngiting may kumpiyansa. Pero sino mang magka-interes sa akin ngayon ay kailangang tanggapin ako kung sino talaga ako. At sino ka ba, Isabela? Sandali siyang nag-isip, maingat na pinipili ang mga salita. Ako ay isang babaeng minsang naglinis ng mga opisina at ipinagmamalaki ko iyon. Isang taong mas pinahahalagahan ang integridad kaysa kayamanan. Isang taong naniniwala sa ikalawang pagkakataon at na ang bawat tao ay karapat-dapat tratuhin ng may dignidad. Mainit nang ngumiti si Rosa. At ikaw pa rin ang dalagang pumasok sa gala na nakasuot ng lilang damit. Tumango si Isabela. Nasa akin pa rin ang damit, sabi niya. At alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Ano? Hindi ang damit ang nagbigay sa akin ng halaga. Mayroon na ako noon pa. Tinulungan lang ng damit na iyon ang iba na makita sa wakas ang matagal nang naroon. Tahimik silang umupo, hinayaang dalhin ng simoy ng hangin ang bango ng mga bulaklak sa buong hardin. Dalawang babaeng mula sa magkaibang mundo, ngayon ay pinag-ugnay ng pagmamahal, alaala at ng pamana ng paniniwala ng isang ina sa kanyang anak. Isabela, marahang sabi ni Rosa, puno ng init ang tinig. Oo, labis na ipagmamalaki ka ng iyong ina sa babaeng naging ikaw ngayon. Ngumiti si Isabela, bahagyang hinaplos ang kuwintas na nakahimlay sa ibabaw ng kanyang puso. Alam ko, sagot niya. At alam mo ba, ipinagmamalaki ko rin ang aking sarili. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, may ginawa si Isabela na matagal na niyang hindi nagagawa. Kinuha niya ang lilang damit, ang nagmarka sa simula ng lahat, at muli niya itong isinuot. Tumayo siya sa harap ng salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may parehong kayumangging buhok, parehong masiglang mga mata at parehong banayad ng ngiti. Ngunit may bago, may mas malalim, isang lakas sa kanyang tindig, isang liwanag sa kanyang mga mata. Nagbago siya, hindi noong unang beses niyang isinuot ang damit, kundi noong tumigil siyang hayaang ang iba ang magtakda ng kanyang halaga. May kahulugan ng damit, oo, maganda tunay nga, ngunit tela at mga sikwin lamang iyon. Ang tunay na mahika ay palaging nagmumula sa kanya. Maingat niya itong hinubad at ibinalik sa aparador. Hindi dahil hindi siya maganda rito, kundi dahil hindi na niya ito kailangan upang makaramdam ng lakas. Sa wakas, natutunan niya, isa siyang diyosa araw-araw, anuman ang kanyang suot. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakilala ni Isabela si Miguel, isang abogado ng karapatan ng mga manggagawa, sa isang kumperensya tungkol sa dignidad sa lugar ng trabaho na siya mismo ang nanguna. Matapos ang programa, nilapitan siya nito, bakas ang paghanga sa boses. Pasensya na sa abala, sabi niya. Napakahusay ng talumpati mo. Nagtatrabaho ako sa pagtatanggol sa mga manggagawa laban sa panliligalig at pang-aabuso at nais kong malaman pa ang tungkol sa ginagawa mo. Agad na nahumaling si Isabela, hindi dahil sa itsura nito, bagamat gwapo ito, kundi dahil sa tapat na alab sa boses nito tuwing pinag-uusapan ang katarungan. Gusto mo bang magkape at mag-usap pa? Tanong niya. Ikagagalak ko, ngiti nito. Ang kape ay nauwi sa hapunan. Ang hapunan ay naging mga tawagan sa gabi. At ang mga pag-uusap na iyon ay naging isang malalim at tapat na relasyon. Nakabatay sa magkakatulad na pagpapahalaga, paggalang sa isa't isa, at tunay na respeto.
Alam ni Miguel ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, ang mga araw bilang tagalinis, ang mga pagsubok, ang mga tagumpay, at lalo lamang siyang humanga. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo? Sabi nito isang gabi. Ano? Napakarami mo nang narating pero hindi ka kailanman nawalan ng kababaang loob. Pare-pareho ang paggalang mo sa lahat. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng maging hindi nakikita. At yun, sabi ni Miguel, ang dahilan kung bakit ka pambihira. Pagkaraan ng 1 taon, nag-propose si Miguel, hindi sa marangyang lugar o exotic na destinasyon, kundi sa lobby ng kumpanyang minsang nilinis ni Isabela ang sahig. Bakit dito? Tanong niya puno ng damdamin. Dahil dito nagsimula ang lahat, dito ka tumindig ng matatag kahit sinusubukan kang pabagsakin ng iba. Gusto kong magsimula ang ating kwento sa lugar kung saan mo natagpuan ang iyong lakas. Sinabi ni Isabela ang siyempre, simple, elegante at puno ng kahulugan ng kasal. Ginawa ito sa luntiang hardin ni Rosa. Si Jennifer ang maid of honor, sina Roberto at Gabriela ay nasa unang hanay. At si Miguel, hindi na ang dating lalaki, ay dumalo ng may tahimik na pagmamalaki. Isinuot ni Isabela ang isang bagong damit, puti, minimalista at elegante, na natili sa bahay ang lilang damit, tapos na ang misyon nito. Sa pagtitipon, nagbigay ng taus-pusong talumpati si Rosa. Si Isabela ay patunay na dapat nating matutunang makita ang mga tao lampas sa kanilang mga titulo sa trabaho. Ipinapaalala niya sa atin na ang tunay na karangalan ay hindi minamana o binibili. Ito'y isinasabuhay sa pamamagitan ng integridad at lakas ng pagkatao. Kalaunan nang humupa ang kasiyahan, nagkatayuan sina Isabela at Miguel sa ilalim ng mga bituin. May pinagsisisihan ka ba? Tanong niya. Pagsisihan ng alin? Ang pagpunta sa gala? Ang pagharap sa kahihiyan? Matagal na nag-isip si Isabela. Wala! Kahit isang saglit. Pinilit akong makita ng gabing iyon kung sino talaga ako. Inilabas nito ang lakas na hindi ko alam na nasa akin. At may galit ka ba kay Miguel? Umiling siya. Wala. Dahil hindi niya namalayan, binigyan niya ako ng regalo. Regalo? Ang pagkakataong patunayan sa aking sarili na higit ako sa aking mga kalagayan. Hinila siya ni Miguel palapit at marahang hinalikan, mahal kita kung sino ka man. At mahal din kita, bulong ni Isabela, dahil nakikita mo kung sino talaga ako. Pagkalipas ng 5 taon mula sa unang mahalagang ball, muling tumayo si Isabela sa isang engranding charity event, ngunit ngayon, siya na ang punong abala. Ang Ball of Opportunities ay naging isa sa pinakamahalagang gala sa Mexico City, nagbibigay ng buong scholarship sa mga tagalinis, guwardiya at iba pang frontline worker na nangangarap ng mas mataas na edukasyon. Daan-daang tao ang pumuno sa lugar, mga taong tulad ni Isabela na minsang napag-iwanan, ngunit ngayoy nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan, ipinagdiriwang ang kanilang mga tagumpay. Si Isabela, isa ng ina ng kambal na maliliit at buntis sa kanyang 3 anak, ay nakasuot ng malalim na navy blue na gown. Sa kanyang liig ay kumikislap ang isang bagong kwintas, ginawa mula sa orihinal na kwintas ng kanyang ina, inayos at muling idinisenyo upang maging mas maningning. Ma'am, ang ganda mo, sabi ng isang pamilyar na tinig sa likuran niya. Lumingon si Isabela at nakita ang isang dalagang nasa unang bahagi ng kanyang 20 taon. Simple ngunit elegante ang bihis. Salamat mahal ko, sabi niya na may ngiti. Pero nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Isabela na may mainit ng ngiti. Ako po si Teresa, sagot ng dalaga. Isa po ako sa mga nakatanggap ng scholarship ninyo noong nakaraang taon. Nagtatrabaho po akong tagalinis sa isang bangko habang nag-aaral ng nursing sa gabi. Lalong lumaki ang ngiti ni Isabela. Ito ang dahilan kung bakit sulit ang bawat ganitong okasyon. At kumusta ang pag-aaral mo? Nagtapos po ako noong nakaraang buwan, sabi ni Teresa, kumikislap ang mga mata.
at nagsimula na po akong magtrabaho sa Central General Hospital. Napakagaling, Teresa. Ipinagmamalaki kita. Binago ninyo ang buhay ko, gaya ng kung paanong may isang taong minsang nagbago ng sa inyo. Mahigpit siyang niyakap ni Isabela, puno ang puso ng pasasalamat. Sa buong bulwagan, nagaganap ang mga kwentong tulad ng kay Teresa, mga kabataang nagsimula sa payak na kalagayan, ngayoy ipinagdiriwang ang mga degree sa medisina, batas, inhinyeriya at negosyo. Lumapit si Miguel, buhat ang kanilang kambal, maririnig ang mahihinang iyak ng mga ito sa buong bulwagan. May naghahanap ng mama nila, sabi niya, na may banayad ng ngiti. Kinuha ni Isabela ang kanyang mga anak at niyakap sila, ang maliliit na daliri kumakapit sa kanyang kwintas. Habang kinalong sila, napaisip siya sa hinaharap kung ano ang maaari nilang maging, kung sino ang kanilang lalakihan. May gusto akong maunawaan nila, sabi niya. Ano yon? Tanong ni Miguel. Na may halaga ang bawat tao, anuman ang kanilang trabaho. Paggalang, kabaitan, kababaang loob. Iyan ang tunay na mahalaga. Matututunan nila, sabi ni Miguel. Sayo pa lang bilang halimbawa, paano pa hindi? Sinuyod ni Isabela ang bulwagan. Sa isang sulok, si Miguel ay malalim ang usapan sa isang iskolar na ngayoy isa sa mga pinakaaktibong mentor ng programa. Sa kabilang dulo, si Rosa, na sa 70 na ngunit elegante pa rin, ay nagbibigay ng payo sa karera sa isang dalaga. Sa kusina, si Jennifer, ang namamahala sa catering team, pinapatakbo ang kanyang matagumpay na kumpanya na ngayon ay humahawak ng pinakamahalagang okasyon sa lungsod. Lahat ng may papel sa gabing bumago ng buhay, 5 taon na ang nakalipas ay naroon, ngunit nasa mga bagong papel, pinag-isa ng iisang misyon, ang lumikha ng pagkakataon kung saan dati wala. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, umakyat si Isabela sa entablado. 5 taon na ang nakalipas, panimula niya. Isa lamang akong batang tagalinis na nakatanggap ng imbitasyon sa gabing tulad nito. Hindi ko noon alam, ngunit babaguhin ng sandaling iyon hindi lamang ang aking buhay, kundi ang buhay ng daan-daang iba pa. Tahimik na nakinig ang buong bulwagan. May natutunan ako noong gabing yon, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa magagarang damit o makapangyarihang koneksyon. Nagmumula ito sa loob, sa paniniwala sa sarili at sa pagtrato sa kapwa ng may dignidad. Tumingin siya sa paligid sa mga mukhang naging pamilya na niya. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay sa akademya, ipinagdiriwang natin ang patunay na kapag binigyan mo ng pagkakataon ng isang tao, madalas ay lampas pa sa inaasahan ang kanilang mararating. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. At sa bawat kabataang nagsisimula pa lamang, ito ang nais kong sabihin, may halaga ka na. Karapat-dapat ka na. Ang edukasyon at pagkakataon ay tumutulong lamang para makita ng mundo ang dakilang potensyal na nasa loob mo na. Pagbaba niya ng entablado, inabot ni Miguel ang isang sobre. Ano ito? Tanong niya. Isang sorpresa. Sa loob ay isang titulo ng ari-arian. Miguel, ano ito? Naaalala mo ba ang gusaling pinagtatrabahuhan mo noon bilang tagalinis? Oo. Ibinenta na ni Miguel ang gusali, inialok niya muna sa akin. Binili mo? Tanong niya gulat. Binili natin, marahang pagwawasto niya. Gagawin natin itong training center, isang lugar kung saan ang mga taong tulad mo noon ay maaaring umunlad, matuto at magtagumpay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabela. Ginawa mo ito para sa akin. Ginawa ko ito para sa atin, sabi ni Miguel, at para sa mga anak natin upang ipakita sa kanila na ang lugar kung saan minsang nagmumop ang kanilang ina ay maaari ngayong maging simbolo ng pag-asa. Kalaunan ng gabing yon, matapos makatulog ang kambal, umupo si Isabela sa tabi ni Miguel sa sofa.
Alam mo ba kung ano ang pinaka-hindi ka panipaniwalang bahagi ng kwentong ito? Sabi niya. Ano? Marang tanong niya. Na nagsimula ang lahat dahil may taong gustong pabagsakin ako. At sa halip binigyan ako nito ng layuning itaas ang iba. Ngumiti si Miguel. Ano ang sasabihin mo sa Isabela 5 taon na ang nakalipas kung makakausap mo siya? Sandaling nag-isip si Isabela. Sasabihin ko, tanggapin mo ang imbitasyon. Oo, masasaktan ka. Pero lampas sa sakit na iyon ay may buhay na mas maganda kaysa sa kaya mong isipin. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo. At sasabihin ko naman sa kanya, salamat sa tapang mong pumasok sa pintuang iyon dahil kung hindi, hindi ko sana nakilala ang babaeng naging ikaw. Ngumiti si Isabela, niyakap ang init ng kanyang pamilya, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang nakaraan at ng kanyang hinaharap. 5 taon na ang nakalipas, pumasok siya sa isang ballroom na suot ang hiniram na damit, nag-aalinlangan at natatakot. Ngayon, isa na siyang iginagalang na negosyante, mapagmahal na asawa, mapagkalingang ina at ilaw na gumagabay sa daan-daang iba pa. Ngunit ang natuklasan niya noon ay nananatiling totoo hanggang ngayon. Palagi na siyang sapat. Kinailangan lamang ng mundo ng kaunting panahon upang makita ito. Sa kanyang aparador, nakasabit pa rin ang lilang damit, maingat na iningatan. Hindi na bilang alaala ng sakit, kundi bilang simbolo ng lakas. Ipinapaalala nito na ang minsang ginamit upang ipahiya siya ay siyang nagbunyag ng kanyang panloob na kapangyarihan. Dahil ang mahika ay hindi kailanman nasa damit. Palagi itong nasa kanya, wakas ng kwento. At ngayon, mahal na tagapakinig, ano ang masasabi mo sa paglalakbay ni Isabela? Ipinapaalala sa atin ng kanyang kwento na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa yaman o katayuan, kundi sa paniniwala sa sarili at integridad. Ikaw ba ay nakaranas na ng sandaling kinailangan mong patunayan ang iyong lakas? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mag-like kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang paglalakbay ni Isabela. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makapangyarihan at totoong kwento ng pag-asa at katatagan. Maraming salamat sa panonood.